So, hello my friends and viewers. Ayan. So, mag-record na lang tayo or mini vlog. So, eto na nga yun guys. So, eto yung first day na mag-i-impake ako para kay Ate Queen dahil siya ay may live-in training. Live-in training dahil siya ay isang chess player ng kanilang school. So, lalaban siya para sa regional. Pero ngayon is magli-live-in training muna sila ng 3 linggo. So, medyo maingay dito guys kasi nasa kalsada ako at wala tayong choice dahil wala tayong matahimik na lugar kahit saan is maingay. Kaya pagpasensyahan nyo na talaga yung aking background. So, eto na nga guys. Sinisimulan ko nang ayusin ang mga dadalhin na damit, pagkain at toiletries ni Ate Queen sa kanyang live-in training. Alam nyo my friends and viewers, hindi madali para sa akin to kasi first na mangyayari sa akin to na hindi ko makakasama ang aking panganay na si Queen sa bahay. Syempre palagi ko tong namimiss kahit ganitong malaki na to, kahit dalaga na siya is always ko tong namimiss. Gusto ko palagi nakikita to kaya hindi madali para sa akin tong live-in training niya, lalo na 3 linggo siyang mawawala. 3 linggo siyang hindi matutulog sa bahay, 3 linggo ko siyang hindi makakasama, 3 linggo ko siyang hindi makikita, kundi makakachat ko lang siya sa messenger. Alam nyo ba viewers, ako ay mangyak-ngyak na dito habang nag-iimpake ng mga gamit niya na dadalhin niya sa live-in training niya. At hindi ko na nga napigilan guys, tuluyan na akong umiyak. Hindi ko lang pinakita dito sa video, ano yun, OA na diba kung ipapakita ko pa. Sadyang talagang hindi ko inaakala na mapapaiyak ako ng lubos. Akala mo pupunta ng ibang bansa yung anak ko, pero dyan lang naman. Alam ko naman na may mga ina na makaka-relate sa nararamdaman ko bilang isang ina. At meron ding hindi, may mga nagsasabi din na OA, diba? May mga magsasabi na ano ba yan, magli-live-in training lang naman ang OA, hindi naman pupunta ng ibang bansa para dun manirahan ng matagal, diba? Ilang weeks lang naman, ganun sasabihin nila OA, pero wala kayong magagawa guys. Ito talaga ako, hindi ko talaga kaya na yung anak ko is mapalayo sa akin. Ganyan talaga ako magmahal sa isang anak. Eto nga guys, ang ginawa ko dito sa kanyang panty is binilot ko ng maliit, ayan, para magkasya talaga sa kanyang maleta dahil maraming ang dala si Ate Queen na damit. Mga 10 ito, 10 pants, 10 t-shirt, and then may extra pa siyang t-shirt, may mga panty brush, syempre kanyang towel, kumot, unan, medyas, ayan, marami siyang dala kasi nga babae, maraming pangangailangan yan. Hindi basta-basta na mawawala yung mga pang kanyang beauty. Alam niyo yun. Syempre tayong mga ina, bilang isang ina, napakasaya natin na yung mga pangarap ng anak natin is unti-unting natutupad. At napakasaya ko para kay Ate Queen dahil pangarap niya yan, yung makarating dyan sa regional, makatuntong dyan sa regional. Pinaghirapan niya yan eh. So, syempre hindi natin siya pipigilan. Masakit man sa atin na mapalayo siya ng ilang linggo, 3 linggo, is syempre kakayanin natin yan para sa kanyang pangarap. Syempre, sa nararamdaman ko bilang isang ina, andito lang ako para sumuport sa mga kailangan niya and sa mga gusto niya, sa mga pangarap niya. So, ayun na nga, after nyan, dumating na si Ate Queen from school kasi pumasok muna siya and syempre may mga payo tayong binigay sa kanya o sinabi sa kanya tulad ng mag-enjoy lang siya doon, huwag niya kaming isipin, mag-ingat siya, syempre ingatan niya yung sarili niya, ingatan niya yung mga gamit niya, ganong mga payo ba, and focus siya sa kanyang training. So, eto nga guys, siguro sa mga natutunan ko bilang isang ina, ayan, siguro magawa lang natin is para sa mga anak natin ay suportahan lang sila sa mga pangarap nila, sa mga gusto nila dahil pangarap nila yan. And I know na darating talaga tayo sa part na to. Siguro ito yung first step or way na matututunan ng ating anak na wala tayo sa tabi nila, na hindi tayo palaging nasa tabi nila. Ito yung step nila na kailangan nilang alagaan yung sarili nila, na maging matatag sila.
So, ito na nga yung magiging first step nila para maging responsible sila at maging independent. Ayan. So, para sa ating mga ina, gabay lang tayo. Nandito lang tayo para sumuport.